Putol ang dila, nawawalang mata, wakwak mula dibdib hanggang tiyan. Wala na ang puso at nanunuyot na balat. Yan lamang ang karumal-dumal na nangyari sa kapatid ni Brian na si Tina. Isang umaga, may tumawag kila Brian na dinala sa morgue ang kapatid niyang dalaga. Hindi sila makapaniwala sa nangyari. Ang alam lang nila, nagpaalam lang ito na pupunta para sa isang travel vlog. Pero umuwi itong bangkay sa kanila. Hindi ko mapapatawad ang gumawa sa'yo nito. Galit na saad ni Brian sa sinapit ng kanyang kapatid. Tama na anak. Humahagulgol na alo ni Aling Marta, ang ina ng magkapatid. Walang nagawa ang mag-inang naiwan ni Tina. Ilang oras pa silang nagtagal doon hanggang sa mahimasmasan. Pero yung nararamdaman ni Brian, hindi pa rin humuhupa. Ayon sa Meko Legal, wala naman pong nakikitang ginahasa siya. Pero tuloy pa rin po ang investigasyon. Gusto ko lang pong ibigay sa inyo ang mga naiwan niyang gamit, lalo na't tapos na namin siyang tignan. Mas maganda na kayo po ang magtago. Paliwanag ni PO1 Joel kay Brian. Isa ito sa mga pulis na nag-iimbestiga sa nangyari kay Tina. Kung pwede po, pakibilisan ng paghawak ng kaso ng kapatid ko. Pakiusap ni Brian dito. Gagawin naman po namin ang makakaya namin. Tatawagan namin kayo sa oras na may makuha kaming impormasyon. Ang magagawa lang po ninyo ay maghintay. Sagot ni PO1 Joel na tinunguan na lamang ng binata. Inuwi nila Brian ang bangkay ng kapatid. Unang gabi pa lamang ng lamay ay marami nang bumisita, lalo na ang mga kaibigan ni Tina na naiwan. Habang si Brian ay tulala, hindi pa rin makapaniwala. Dahil noong nakaraang araw, nagbibiruan pa sila ng kapatid na graduating sana sa college ngayong taon. Minsan ay napapaluha na lamang siya nang hindi niya namamalayan. Brian, magpahinga ka na. Alam kong pagod ka na. Saad ni Aling Marta kay Brian. Dito lang ako. Wala ako nung namatay siya. Wala tayo nung naghihirap siya nung mga oras na yun. Sigurado takot na takot siya nung mga oras na yun. Sa tingin ko, humihingi siya ng tulong pero wala siyang malapitan. Pagtutol naman ni Brian sa kanyang ina. Tama na yan. Hindi siya matutuwa na nagkakaganyan ka. Kaya sige na, magpahinga ka na. Ako nang bahala rito. Pag napagod ako, ikaw naman ang tatawagin ko. Muling pamimilit ni Aling Marta sa kanyang anak. Hindi na nakipagtalo pa si Brian sa ina niya dahil alam niyang pagod ito tulad niya. Nagluluksa. Imbes sa silid niya siya magpahinga, sa silid ni Tina siya dumiretso. Napansin niyang nakalapag sa kama ang mga gamit na ibinalik sa kanila ng pulis na nakuha sa crime scene. Isa-isa niyang binuklat nang makuha niya ang cam recorder na madalas na ginagamit ni Tina. Nasaan ang SD card nito? Nagtatakang usal ni Brian. Kinuha niya ang phone ni Tina sa bag na may crack na ang screen, kaya sinubukan niyang buksan kung gagana pa kahit na medyo basa na to at may natuyong putik sa ibang paligid. Ayos pa pala to. Laking tuwa na lamang ni Brian nang mabuksan niya ito at wala naman password. Bakit walang mga photos to? Kunot noon niyang tanong nang makitang wala na ang mga photos at videos, pati ang messages na para bang binura ang lahat na siyang pinagtataka niya. Para saan naman to? Napansin ni Brian ang ilang hugis star at crescent moon at kakaibang simbolo na drawing ni Tina sa librong halos mapunit na sa basa ng putik. Sa kakaisip niya
At kakakalikot ng gamit ng kapatid, nakatulog si Brian sa mismong kama ni Tina. Sa kalagitnaan ng kanyang paghihimbing, napadilat na lamang siya pero hindi niya maikilos ang mga katawan, kahit ang mga kamay, kahit anong gawin niya. Bahagyang madilim sa silid, tanging ang liwanag mula sa nakabukas na banyo ang meron. Nakuha ng atensyon ni Brian ang cabinet. May pares ng mga mata ang nakasilip sa kanya, nanlilisik hanggang sa dahan-dahang lumabas ang mga kamay na nababalutan ng dugo at may mahabang kuko. Masyadong mabilis ang pangyayari, kaya napabalikwas ng bangon si Brian na nagising mula sa bangungot. Diyos ko, ano ba namang panaginip yun? Habol hiningang tanong ni Brian sa kanyang sarili. Ramdam niya ang malamig niyang pawis sa noo at kalabog ng dibdib niya. Bumangon na siya, lumabas ng silid para siya naman ang magbantay sa kapatid. Napansin niyang wala ng gaanong tao, pero may pamilyar siyang mukha na nakita na nakadungaw sa kabaong ng kapatid. Kaya agad niya itong nilapitan. Anong ginagawa mo rito, Henry? Tanong ni Brian sa dating kasintahan ng kanyang kapatid. Hindi ko gustong manggulo. Gusto ko lang makita si Tina. Kahit sa huling sandali. Bawal bang rumispeto? Pabalik na tanong ni Henry na siyang ikinainit ng ulo ni Brian. Iniwan mo ang kapatid ko. Kaya siya pumunta riyan para kalimutan ka. Tapos ang kapal ng mukha mo para magpakita pa sa amin. Agad namang umawat si Aling Marta sa dalawang nagkakainitan na. Tumahimik nga kayo. Mahiya kayo kay Tina. Respetuhin naman niyo ang patay. Ito kasi ina eh. Ang kapal ng mukha na magpakita pa rito. Una sa lahat, siya talaga ang sisisihin ko. Nangako ka pa sa kapatid ko at kay ina na aalagaan mo. Tapos iiwan mo lang din pala. Giit ni Brian habang dinuduro si Henry. Hindi mo ko naiintindihan ni hindi nyo nga narespeto. Sagot naman ni Henry. Anong sabi mo? Muling sumubok na pumagitna si Aling Marta. Ngunit wala rin siyang nagawa pa. Tama na yan, Diyos ko! Awatin niyo! Sa bugso ng damdamin at halo-halong emosyon na nararamdaman ni Brian ngayon, lalo na sa pagdating ng ex ni Tina, nakipagbasag ulo pa ito. Walang pakailam kung masaktan si Henry sa gagawin niya. Basta mailabas niya ang galit niya. Naawat lang sila nang may dumating na tanod. Duguan si Henry, lalo na't hindi ito lumaban. Huwag ka nang babalik dito. Ang kapal na mukha mong hayop ka. Pagbabanta ni Brian kay Henry. Kasalukuyang ginagamot ni Aling Marta ang anak na si Brian nang bigla itong dumaing. Aray ko naman, inay. Napailing si Aling Marta. Kung hindi ka nakipagbasag ulo, edi sana wala kang galos. Hindi dapat dinadaan ng lahat sa galit at init ng ulo. Saglit na napuno ng katahimikan ang paligid. Nakaramdam din ng hiya si Brian, kaya agad siyang humingi ng dispensa at nakiusap sa kanyang ina sa gusto niyang mangyari. Pasensya na, ina. Gusto ko sanang tumulong sa pag-imbestiga ng kaso ng kapatid ko. Gusto ko rin pumunta sa lugar na pinuntahan ni Tina. Napakunot ang noo ni Aling Marta. Bakit naman? Hindi na kailangan at baka mapano ka rin. Hindi ako papayag, dito ka lang. Hindi rin ako mapalagay. Kanina, nanaginip ako. Alam mo kung sino yung nakita ko? Si Tina. Parang may gusto siyang ipahiwatig. Baka humihingi siya ng hustisya. Dagdag pa ni Brian. Basta ang sinasabi ko sa'yo,
Hindi ka aalis. Ayokong pati ikaw. Bigla na lang mawala sa lugar na yun. Alam mo nang delikado. Susunod ka pa sa kapatid mo. Paano na lang ako? Mariing tutol ni Aling Marta. Kaya hindi na nakasagot pa ang binata. Makalipas ang 3 araw ay dumating na ang araw ng libing ni Tina. Maraming sumama at nakisimpatya sa pagkawala ni Tina. Ilang gabi na rin nagkakaroon ng bangungot si Brian at madalas niyang nakikita si Tina na duguan. Iniisip ni Brian na may ibig sabihin lang yun. 3 araw na rin walang sagot ang mga pulis sa kanya. Marvin, samahan mo naman ako. Aya ni Brian sa kanyang kaibigan. Saan naman tayo pupunta? Alam mo namang na may trabaho tayo. Sagot naman ni Marvin. Pagkatapos ng libing, ay agad na pinuntahan ni Brian ang matalik na kaibigan para sa isang bagay. Samahan mo kong puntahan yung lugar na pinuntahan ni Tina bago siya mawala. Wala pang sagot ang mga pulis. Sa tingin ko dahil hindi naman kami kilalang pamilya, kaya hindi gaanong inaasikaso ang kaso. Gusto kong malaman kung ano talaga ang tunay na nangyari sa kanya para naman magkaroon siya ng maayos na hustisya. Pakiusap ni Brian kay Marvin. Naku Brian, alam kong matalik tayo magkaibigan, pero hindi mo ko maaasahan sa ganyang bagay. Madali ako mapagod eh. Pagtanggi naman ni Marvin. Libre ko na. Alam ko namang gusto mong marinig yun eh. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Marvin sa sinabi ni Brian. Sige, sasama ako. Kailan ba? Ngayon mismo. Sagot ni Brian na ikinagulat ni Marvin. Ngayon mismo? Aba grabe naman yan. Hindi ba pwedeng ipagpabukas? Umiling si Brian. Kung bukas pa tayo aalis, mahihirapan tayo sa biyahe. Malayo-layo rin yun. Hindi ba't sikat na tourist spot yung talon na yun? Kaya siya pinupuntahan. Pero baka nga may madilim na tinatago ang lugar na yun. Na ayaw lang sabihin ng mga taga roon para hindi mababoy ang pangalan ng baryo nila. Masyado ka namang mainipin. Sige ngayon mismo. Saan ba tayo magkikita? Muling tanong ni Marvin na agad namang sinagot ng binata. Hindi mo naman kailangang magdala ng maraming gamit. Tama na yung importanteng bagay. Magkita na lang tayo sa terminal. Hihintayin kita roon kahit na anong mangyari. Umayos ka. Natuloy ang balak na umalis ni Brian kasama ang kaibigan. Hindi na nagpaalam pa si Brian sa ina niya at umalis ito na nahihimbing pa para walang makakapigil sa kanya. Halos maglilimang oras na rin sila sa biyahe. Matagal pa ba? Tanong ni Marvin kay Brian na sinagot naman ng binata. Maghintay ka, malapit na rin naman tayo roon. Sana makarating tayo roon na maliwanag na. Hindi nga nabigo si Brian. Halos papasikat na ang araw nang ibaba sila sa terminal sa San Lorenzo. Antok pa si Marvin at nag-uunat pa nang lumapit sila Brian sa pila ng tricycle. Manong, magkano po sa Barrio Azul na lupa? Nagtaka ang tricycle driver sa tanong ni Brian. Ano naman ang balak niyong gawin doon? Pinasaran na muna ang lugar na yon dahil sa mga nagkakawalaang ilang dalagat binata. Hindi ba ninyo napapanood sa balita? Umiling si Brian. Wala po kaming ideya tungkol doon. Maganda raw po roon, sabi nila. Oo nga, maganda nga roon pero bawal na nga roon pumunta. Babayaran po namin kayo ng 1,000. Ihatid lang po ninyo kami roon. Alok ni Brian, dahilan para mapapayag ang tricycle driver. Sige na nga pero hanggang Bukana ko lang kayo ihahatid. Tumango si Brian. Payag po kami. Maraming salamat po. Makalipas ang kalahating oras nang makarating sila
sa bukana ng baryo asul na lupa. Bayad po. Maraming salamat sa paghatid sa amin. Saad ni Brian. Ewan ko lang sa inyo kung papapasukin kayo riyan. Kung payagan man kayo at maligo kayo sa talon. Dahil madalas nagkakawalaan ng mga tao. Mag-iingat lang kayo. Huwag kayo magpapahapon. Basta ako, pinag-iingat ko kayo at binabalaan ko kayo. Bilin pa ng tricycle driver. Maraming salamat po uli, lalo na sa paalala. Sagot pa ni Brian. Tanging naiwan si Brian at si Marvin habang sinisipat nila ang paligid na may nagtataas ang mga puno. Malakas ang hangin dahil maganda ang panahon nung araw na yun. So, paano ba yan? Tutuloy pa ba tayo? May pag-aalangan sa boses ni Marvin. Natatakot ka ba na baka may mangyaring masama sa atin? Usisa ni Brian na agad namang itinanggi ni Marvin. Hoy, hindi ah. Grabe ka naman. Binigyan na tayo ng babala ni Manong. Nasa sa atin na yun kung makikinig tayo. Tutuloy tayo. Final na wika ni Brian. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Mabato at clay ang uri ng lupa na meron sa nilalakaran nila. Walang kabahay-bahay at natatabunan ang liwanag ng mga dahon sa puno dahil magkakadikit, kaya hindi rin sila naiinitan habang naglalakad. Ang galing oh, nagiging asol na yung lupa, kaya pala asol na lupa ang tawag dito. Namamanghang sabi ni Marvin. Hindi nagbigay ng komento si Brian. Bagkus, imbes na mamangha, ay nagtataka siya. Napakahiwaga ng paligid. Bigla na lang siyang nakaramdam ng pagtaas ng balahibo sa batok. Bakit? Anong meron? Tanong ni Marvin sa kanyang kaibigan na lumilinga sa paligid. Hindi mo ba napapansin? Parang may nakatingin sa atin. Umiling si Marvin. Parang wala naman. Halika na, wag mo nang pansinin yan. Muling nagpatuloy ang dalawang magkaibigan hanggang sa marinig nila ang lagaslas ng malakas na tubig at nararamdaman din nila ang malamig na hangin. Hindi nagtagal ay natanaw nga nila ang malinaw na ilog na may kasamang talon. Wow, ang ganda naman dito! Ang akala ko, IG filter lang ang mga post sa social media. Ang ganda nga! Bulalas ni Marvin. Maganda nga. Pagsang-ayon naman ni Brian. Pwede bang maligo? Mukhang ang presko ng tubig eh. Tanong ni Marvin na ikinakunot noo ni Brian. Sigurado ka ba dyan? Delikado baka kung mapano ka pa dyan. Tuluyan silang nakalapit sa ilog. Hindi napigilan ni Brian ang kaibigang si Marvin. Nang tanggalin nito ang pang-itaas na damit at sapatos sa paanan niya at saka ito tumalon sa tubig. Kaya nagtalsikan ang ilang tubig sa direksyon ni Brian. Tangina naman oh, hindi nag-iingat. Reklamo ni Brian sa kanyang kaibigan na muli na naman siyang inayang maligo. Go na Brian, tumalon ka na. Wala naman kakaiba sa tubig. Ang presko, ang sarap ng tubig. Umiling si Brian. Umahon ka na riyan. Baka kung ano pang humila sa'yo dyan. Hindi naman, Brian! Tulong! Tulungan mo ako! Bigla na lang nakaramdam ng kaba si Brian. Hindi niya alam kung anong gagawin nung makitang nalulunod si Marvin. Putang ina, teka lang Marvin! Natatarantang sigaw ni Brian. Aligaga si Brian na maghanap ng taling pwede niyang ibigay kay Marvin. Nang bigla itong magsalita. It's a prank! I prank you bro! Gago ka talaga. Papatayin mo ata ako sa takot, umayos ka nga. Suway ni Brian. Lumangoy si Marvin papalapit bago ito nagsalita. Ito naman parang binibiro ka lang naman. Hindi magandang biro. Kita mong kakamatay lang ng kapatid ko. Giit ni Brian.
Tumalikod sandali si Brian, pero nang harapin niya, kung nasaan alam niyang naroon si Marvin, ay wala na. Marvin, hindi na nakakatuwa. Nang paprang ka na naman eh. Muli niyang saway sa kaibigan. Ngunit makalipas na ang 1 minuto, ngunit wala pa ring lumalabas na Marvin mula sa tubig. May napansin na kakaiba si Brian sa tubig. Bigla na lang itong lumabo. Pero nabigla siya nang nagkaroon ng pulang kulay sa tubig malapit sa kanya hanggang sa dahan-dahang lumutang ang katawan ni Marvin na wala ng buhay. Marvin! Hindi alam ni Brian kung anong gagawin. Aligaga siya hanggang sa hilahin niya ang kamay nito para maiahon sa tubig. Halos na itulak niya ang katawan. May butas ang dibdib at wala na ang mga mata nito na para bang dinukot. Marvin, nasaan ka na? Hindi si Marvin ang bangkay. Bloated na para bang matagal na roon ang katawan ng lalaki. Nagmadaling tumayo si Brian. Kinuha ang gamit ni Marvin. Hindi niya alam kung saan niya hahanapin ang kaibigan. Hindi siya pwedeng bumalik at umalis doon na wala si Marvin. Napansin ni Brian na para bang may tumatakbong tao mula sa daanan. Marvin, hintayin mo ako. Huwag mo naman ako takutin. Hindi na nakakatuwa. Agad niyang hinabol kung saan papunta ang hinahabol. Napansin ni Brian na halos mag-iilang minuto na siyang tumatakbo. Hindi na rin niya nakita ang hinahabol hanggang sa makita ang sarili sa kakahuyan. Hindi na asol ang lupa, kundi normal na clay. Hingal na hingal si Brian. Nasaan na ba ako? Tanong ni Brian sa kanyang isipan at napaupo sa isang puno roon. Ilang minuto siyang nagpahinga bago siya muling naglakad. Hindi na niya alam ang daan pabalik. Nakararamdam na rin siya ng pagod at halos hapon na rin nung mga oras na yun. Brian, tulong! Sigaw ng isang tinig. Marvin, nasan ka na bang gago ka? Sigaw ni Brian habang pilit na hinahanap ng kanyang mata ang kaibigan. Brian! Hinanap ni Brian kung saan nanggagaling ang direksyon ng boses. Humihina ang boses na para bang papalayo. Kaya hinabol na niya. Wala na siyang pakailam. Hindi nagtagal. Napansin niya ang usok sa di kalayuan. Hindi niya alam kung guni-guni lang niya. Pero parang narinig niya ang paalala ni Manong kanina na mag-iingat siya sa lugar. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa usok. Nagtago siya sa malaking puno nang mapansin niya ang grupo ng mga tao na nakasuot ng itim na damit habang may mga belo sa ulo para itago ang ulo hanggang muka. Ano yan? Anong ginagawa nila? Parang gusto pa lumapit ni Brian para mas makita niya ng malinaw. Pero nanatili siya sa pwesto niya. May usok sa gitna. Tila ba kumakanta sila na may kasamang dasal. Habang tumatagal, mas lumalakas. Pero hindi maintindihan ni Brian kung anong wika ang ginagamit nila. At may mga simbolo na kaparehas ng nasa notebook ni Tina. Sa gitna ng grupo na yon, nakatali ang pamilyar na muka sa isang kawayan. Habang sa ulo nito, may nakasabit na ulo ng kambing. Marvin? Paano napunta roon si Marvin? Ang sunod na nasaksihan ni Brian ay hindi niya inaasahan. Lumapit ang isang nakabelo roon kay Marvin at saka dinukot ang mata nito kahit gising na gising si Marvin. Nag-echo ang sigaw ni Marvin sa buong kagubatan habang sumisigaw at puno ng dugo ang mukha ni Marvin. Tinarak sa dibdib ang kutsilyong hawak nito.
Saka kinuha ang puso mula roon gamit ang kamay. Napako ang paa ni Brian doon. Sinisigaw ng isipan niya na tumakbo pero hindi niya magawa. Diyos ko, Marvin! Bulong ni Brian. Ngunit napansin ng mga grupong nakabelo kung nasaan nagtatago si Brian. Nabigla siya ng isa-isa itong napasulyap sa direksyon niya. Hindi man niya makita ang mga mukha nito, pero halos kumawala ang kaluluwa niya sa katawan. Agad siyang kumilos at tumakbo palayo sa lugar na yun. Pakiramdam ni Brian, nasa loob siya ng panaginip. Parang ang bagal niyang kumilos nung mga oras na yun at halos magmura na siya sa isipan niya. Agad na nagtago si Brian sa puno na malapit. Hingal na hingal siya. Ito ba ang nangyari kay Tina? Pinatay nila si Tina. Pinatay din nila si Marvin. Ang akala ni Brian, nakatakas na siya sa mga humahabol sa kanya. Nang maramdaman niyang parang may humihinga sa gilid niya. Unti-unti siyang humarap doon at bago pa man niya makita ang mukha nito, agad siyang itinulak nito. Napahiga siya sa putikan. Nagpupumiglas siya dahil pumaibabaw ito sa kanya. Bitawan mo kung hayop ka! Sinakal si Brian nito pero nagawa niyang mahila ang belo hanggang sa magulat siya na walang mata ang babae, na halos mahaba ang buhok na sumasayad na sa mukha niya. Pilit na inaabot ni Brian ang batong malapit sa kanya hanggang sa mahawakan niya ito at mabilis na inuntog sa ulo ng babae. Kaya natumba ito sa tabi niya. Bago pa man makatayo ang babaeng yun, ginamit niya ang malaking bato na yun para paulit-ulit na inumpog sa babae. Hanggang sa magtalsikan ang dugo nito sa damit niya at mukha. Ito ang dapat sa'yo! Nang tumigil siya, halos hindi na makilala ang mukha ng babae. Narinig ni Brian ang malakas na sigaw mula sa di kalayuan. Nang makita niya kung ano yun, agad siyang bumangon. Galit na galit sila, pero wala rin silang mga mata. Agad na tumakbo si Brian, hanggang sa matapilok si Brian. Dahil doon, nagpagulong-gulong si Brian sa mababang bangin. Hindi na niya nakontrol pa ang katawan hanggang sa tumusok sa binti niya sa nakausling matulis na punong kahoy. Gusto niyang sumigaw sa sobrang sakit. Narinig ni Brian ang mga yapak, kaya tinakip niya ang kamay niya sa bibig para hindi makagawa ng ingay. Hanapin niyo. Kung maaari patayin siya at dalhin sa akin ang ulo ng lalaking yun. Pinatay niya ang kasamahan natin. Dalian niyo! Dinig niyang saad ng estrangherang babae. Nang mapansin ni Brian na nakaalis na ang mga grupo na yun, ay saka lang siya dahan-dahan na bumangon. Ang lakas ng kalabog ng dibdib niya. Nanginginig ang buo niyang katawan at halos nagmamanhid na ang binti niya sa sakit na nakuha niya. Huminga siya ng malalim at saka sapilitang tinanggal ang pagkakatusok niya sa matulis na punong kahoy. Tangina talaga! Impit niyang mura. Pinilit niya ang sarili na makaalis sa lugar na yon kahit pa hindi na siya makalakad ng maayos. Gustong gusto na niyang makaalis sa lugar na yon. Hindi niya alam kung saan siya hihingi ng tulong. Halos kalahating oras na siyang naglalakad sa kakahuyan. Marami na rin ang dugo na naubos sa kanya. Teka lang, kalsada na ba yun? Sa di kalayuan ay natanaw na niya ang kalsada. Nabuhayan siya na makakaalis na siya sa lugar na yun. Dahil sa pagmamadali at pababa ang daanan ng lupa, nagpagulong-gulong siya at hindi na niya nakontrol pa ang katawan hanggang sa mapahiga siya sa malamig at putikan na semento ng highway. Nanlaki ang mga mata niya nang may paparating na maliit na truck. Nasisilaw siya lalo na't madilim na sa buong lugar. Agad naman itong nagpreno bago pa man siya masagasaan.
Tulong, tulungan mo ko. Paghingi niya ng saklolo, bumaba ang driver ng lumang truck na yun na puno ng dalang mga gulay at prutas. Anong nangyari sa'yo? Tanong nito kay Brian. Please lang, pakidala ko sa ospital, hindi ko na kaya. Pagmamakaawa naman ni Brian. Pasensya na pero delikado ang daanan papunta ng ospital galing dito. Hindi rin kita maaaring tulungan. Pasensya na. Agad na hinawakan ni Brian ang paa ng lalaki para hindi ito makaalis. Tulungan mo lang ako magamot ang sugat ko. Umiling ang lalaki. Hindi kita kilala, baka kung sino ka pa kaya hindi maaari. Mas lalong nagmakaawa si Brian. Nangihina na ako. Wala na akong panahon sa ganito. Babayaran kita. Please lang tulungan mo ko. Hindi pa ako pwedeng mamatay. May naghihintay sa akin. Nag-aalangan ang lalaking yun na halos kasing edad lang niya ayon sa itsura nito. Ngunit may madungis na kasuotan at mahaba ang buhok na nakatali. Sige na nga. Mukhang napipilitan pa ang lalaki na inalalayan siya nito na makasakay sa likod ng truck kasama ng mga basket ng gulay at prutas. Inuulit ko, hindi kita madadala sa ospital. Doon ka na muna sa amin para magamot ang sugat mo. Pero kailangan mo rin umalis agad. Saad ng lalaki na agad namang sinang-ayunan ni Brian. Oo, naiintindihan ko. Sumakay muli ang lalaki sa truck niya at nagmaneho paalis doon. Pinipilit naman ni Brian na gisingin ang sarili niya kahit pa naghihingalo na siya. Hindi niya alam kung makakaya pa niyang makabalik sa bahay nila. Makalipas ng 15 oras ay nakarating sila sa bahay ng estrangherong lalaki. Una niyang kinuha si Brian imbes na ang mga gulay. Gumising ka, huwag kang matutulog. Wika ng lalaki kay Brian. Nang makapasok sila sa loob ng maliit na barong-barong, agad na pinahiga si Brian sa papag na gawa sa kawayan. Nanlalabo na ang paningin niya. Kunin ko lang ang mga kailangan ko. Saad ng lalaki bago naglakad sa kung saan. Habang nanghihina si Brian, nakita niyang dumungaw ang mukha ni Tina na nakangiti sa kanya na para bang inaaya na siyang lumisan sa mundo. Bumalik ang estrangherong lalaki kay Brian para linisin at gamutin ang sugat nitong mga nakuha, lalo na ang sa binti. Huy, huwag kang matutulog sabi ko. Gumising ka, gising! Ulit ng lalaki, pero tuluyang binawi ang lakas ni Brian at nakatulog dahil sa mga nangyari. Wala naman nagawa ang estrangherong lalaki. Nagising si Brian, kinaumagahan, na nangangalay ang binti niya. Dahan-dahan siyang bumangon at pinagmasdan ang paligid niya. Maraming gulay sa loob ng kubo na yun. May mga tuyong halaman na nakasabit at napansin niya ang ilang bungo ng hayop na nakapatong sa lamesa sa may kusina. Sinubukan niyang bumangon pero hindi pa rin niya magawa kaya muli siyang napaupo. Nasaan ba ako? Bulong ni Brian sa kanyang sarili. Biglang sumulpot at nagsalita ang lalaking naalala niyang tumulong sa kanya. Mabuti naman at gising ka na. Kainin mo muna to para mabawi mo ang lakas mo. Maraming salamat. Magalang na pagtanggap ni Brian sa mga iniabot ng lalaki. Unang ininom ni Brian ang gatas at nilantakan ang tinapay na luman na akala mo yun na ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya. Sino ka ba at paano ka napunta rito? Hindi ba't bawal pumunta rito ang mga dayo? Pag-uusisa ng lalaki. Ako si Brian. Ibig sabihin ba, may mga nakatira talaga rito sa asul na lupa? Ako nga pala si Dante. Sagot naman ng lalaking Dante pala ang pangalan. Kung hindi dahil sa'yo, baka kung ano na ang nangyari sa akin. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko.
Kwento ni Brian. Nakaharap mo sila? Nakaligtas ka? Napakunot ng noo si Brian. Teka, may alam ka ba tungkol sa kanila? O sino sila? Sila ba yung dahilan kung bakit may mga nawawalang dayuhan dito? Hindi ako maaaring magsalita tungkol dyan. Kailangan ko rin maging maingat. Baka ako ang mapagbuntungan ng galit nila. Pagtutol ni Dante. Pumunta ako rito dahil sa kapatid kong namatay. Gusto kong malaman kung anong nangyari sa kanya. Gusto kong maghiganti. Hindi na natapos pa ni Brian ang kanyang sasabihin nang agad siyang pinutol ni Dante. Sira ulo ka ba? Hindi mo sila kaya. Iba sila kaysa sa atin. Hindi mo ako naiintindihan. Kailangan kong makuha ang hustisya sa nangyari sa kapatid ko. Kaya gagawin ko ang lahat. Papatayin ko silang lahat. Napatay ko ang isa sa kanila. Kaya galit na galit sila sa akin. Giit naman ni Brian. Gago! Hindi ka na makakaalis sa lugar na to dahil sa ginawa mo. Alam mo ba ang binabangga mo? Hindi to katulad ng nasa politiko na kaya kang patayin. Ang mga grupo na yun ay kaya kang patayin ng paulit-ulit. Napabuntong hininga si Brian. Ano bang problema nila? Bakit sila pumapatay? Ito para maintindihan mo, para magawa mo pang umalis. Kulto sila sa lugar na to. Tinatawag silang mga asul. Ang alam ko, kada taon at tuwing kabilugan ng buwan, ginagawa nila ang bagay na to para mapalakas ang kanilang Diyos-Diyosan. Hindi sila ginagalaw ng mga taga rito. Takot kami sa kanila. Pero hindi nila kami ginagalaw. Basta ba tahimik lang kami. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na hanggat may oras ka pa. Ihahatid na kita sa bukana ng baryo namin. At bahala ka nang bumalik sa bayan. Hindi. Muli na namang naputol sa ere ang sasabihin ni Brian. Makinig ka sa akin. Hindi ako nagbibiro kaya ngayon pa lang. Aalis na tayo. Mas ligtas ka roon. Napansin ni Brian na pumunta si Dante sa luma nitong truck na kinakalawang na ang ibang parte, lalo na ang likod nito. Nakaramdam lang ng ines si Brian. Wala siyang magagawa, kundi ang sumunod kay Dante. Iika-ikang naglakad si Brian patungo sa truck. Halika na, ihahatid na kita. Oo na, ito na. Kita mong may sugat ako eh. Sagot ni Brian kay Dante. Tinulungan ni Dante si Brian na makasampa sa truck at saka ito nagmaneho. Walang nagsasalita sa kanila. Kalahating oras na silang nasa biyahe na agad naman napansin ni Brian. Malayo pa ba tayo sa mismong bukana? Agad namang tumango si Dante. Sobrang layo, kaya hindi ko alam kung paano ka nakarating dito. Sa malamang, naligaw ako. Sa kalagitnaan ng pagmamaneho, bigla na lang huminto ang truck ni Dante at umusok ang unahang parte ng truck. Kung minamalas ka nga naman, kailangan ko munang ayusin ito sandali. Natirikan na naman ako. Ilang taon na rin kasi itong truck na to. Pamana pa sa akin ng lolo ko. Diyan ka lang at aayusin ko lang to madali. Naiiling na usal ni Dante. Sige, hindi ko rin naman kayang bumaba. Hanap ako ng bato baka gumulong to pababa. Dagdag pa ni Dante. Pagbaba ni Dante, may nalaglag na SD card ni Brian galing sa upuan ni Dante. Tatawagin na sana niya si Dante nang mapansin niyang may nakalagay doon ang pangalan na Tina. Nanlaki ang mga mata ni Brian. Pamilyar din ang pagkakasulat ng pangalan. Tinignan niya sa side mirror si Dante na naghahanap pa rin ng malaking bato. Kinuha ni Brian ang phone niya at saka isinalpak ang SD card sa phone niya. Halos mga tug sa kabang nararamdaman si Brian sa pagmamadali na mag-restart ang phone niya. Dalian mo! Hanggang sa mag-open ulit ang phone niya. Agad na binuksan ni Brian ang gallery ng phone niya na naglo-loading pa rin hanggang sa lumabas ang mga litrato. Nakuha ni Tina. May nag-iisang video roon. Hininaan na muna niya ang phone niya na marinig niya kahit papaano kung ano ang mapapanood niya. Ayos ka lang ba?
Biglang sulpot ni Dante sa kanyang tabi. Ha? Tanging nasabi ni Brian. Pawis na pawis ka. Okay ka lang ba? Muling tanong ni Dante na animoy nag-aalala. Okay lang ako. Medyo mainit. Pagdadahilan naman ni Brian. Parang hindi naman. Saka bumalik si Dante sa pag-aayos. Muling binalikan ni Brian ang video. Makikita sa video na masaya ang kapatid niyang si Tina. Bigla siyang nakaramdam ng pangungulila hanggang sa makarating ang video sa lugar ng talon. Nagsasaya mag-isa si Tina. Masyadong mabilis hanggang sa narating ni Brian ang eksena kung saan may pinapatay ang grupo ng mga nakabelo. Isang bata, rinig na rinig doon ang boses ni Tina. Sumisigaw hanggang sa tumatakbo na ito. Tulong! Tulungan niyo ako! Malakas na sigaw ni Tina. Nahalata ang takot sa boses nito. Nabigla si Brian na makitang nakatutok ang video kay Dante. Nanlilisik ang mga mata. Nakasuot din ng itim na damit habang may hawak na utak. Ang mga katulad mo ay dapat nang manahimik. Hindi ka dapat dito. Huwag kang lalapit sa akin, sinasabi ko. Hindi makapaniwala si Brian sa sumunod na nangyari. Nahulog ang cellphone hanggang sa sakto itong tumapat sa dugoang si Tina. Sumusuka na ito ng dugo dahil sa saksak sa sikmura. Pumaibabaw si Dante sa katawan ng kapatid at saka naghihingalo pa itong dinukot ang mga mata. Pagkatapos ay kinain. Nabuhayan na naman ang galit na nararamdaman ni Brian. Pero kailangan niyang kontrolin ang sarili. Wala siya sa ligtas na lugar. Walang emosyon ang mga mata ni Brian nang balikan siya ni Dante at pumasok ng sasakyan. Tapos na. Pwede na tayong umalis. Hindi umimik si Brian, pero handa na siyang atakihin si Dante. Anumang oras. Wala na siyang pakailam kung mabubuhay pa siya pagkatapos ng lahat. Alam mo ba na hindi lang ikaw ang naligaw dito? Noong nakaraang linggo, may tinulungan din akong dalagang babae na makalabas dito dahil delikado nga. Tina ata ang pangalan niya, pero nabalitaan ko na hindi siya nakaligtas. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa kanya. Saad ni Dante. Paano mo naman nalaman? Hindi ba't wala kayong telebisyon? Saglit na natigilan si Dante bago muling nagsalita. Lumalabas din ako ng bayan. Ang akala mo naman sa akin habang buhay na nakatira sa asul na lupa. Naghahatid ako ng gulay at prutas. Teka lang, bakit nanlilisik ang mga mata mo sa akin? Okay ka lang? Hayop ka! Kapatid ko pa talaga! Mariing usal ni Brian habang pilit na inaagaw kay Dante ang manibela. Bitawan mo ang manibela! Malalaglag tayo sa bangin! Hindi pinansin ni Brian ang sinasabi ni Dante. Hindi kita mapapatawad. Ang ina mo, mga halimaw kayo! Hindi nagpaawat si Brian. Wala na siyang pakailam kung saan napupunta ang paghihiganti niya sa kapatid niya at sa kaibigan niyang si Marvin. Gamit ang isang kamay, pilit na inaabot ni Dante ang leeg ni Brian at saka naman ito kinagat ni Brian. Hindi nagtagal dahil hindi na nakontrol ni Dante ang manibela ng truck, bigla na lang bumilis ang takbo hanggang sa tumagilid ito sa bangin. Nagpaikot-ikot. Tinanggap na ni Brian ang kapalaran niya. Pinikit ang mga mata. Paalam ina, patawad na hindi na ako makakabalik. Iyon ang mga huling katagang binitawan ng binata. Tumilapon ang katawan ni Brian palabas ng truck. Nagpagulong-gulong din bago tumama ang katawan niya sa malaking bato roon. Lasog-lasog at halos hindi makilala si Brian. Nagising si Brian. Una niyang nakita ang kisame na puti. Dumungaw ang mukha ni Aling Marta. Anak ko, mabuti naman at gising ka na. Alalang-alala ko sa'yo. Ano bang napasok ng isip mo? At pumunta ka sa lugar na yon. Buhay pa ako. Tila wala sa sariling
Tanong ni Brian. Huwag kang ganyan. Buhay na buhay ka. Nakaligtas ka. Ang akala ko nga hindi ka na magigising. Pagsuway naman ni Aling Marta sa kanyang anak. Ano bang nangyari sa akin? Tinignan ni Brian ang sarili niya. Hindi niya gaanong maalala pero mukhang ayos ang katawan niya at ilan lang ang galos sa katawan. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Aling Marta bago nagsalita. Isang linggo kang nawala. Simula nang ilibing si Tina, pati si Marvin. Hinahanap ka na ng mga pulis at iniisip nila na baka pumunta ka sa asul na lupa. Tama nga sila. Nakita ka nila sa gitna ng daan na walang malay. Puno ng dugo ang damit mo. Pero laking pasasalamat ko na wala kang malalang nakuha. Ano bang nangyari sa'yo? Nasaan si Marvin? Hinahanap din siya ng parents niya. Hindi ko alam. Litong-lito si Brian. Alam niyang hindi yun ang nangyari sa kanya. Iniisip niya kung tama bang nahulog sila sa bangin kasama si Dante o nawalan siya ng malay sa isang kalsada. May nakita ba kayong lalaki? Halos kasing edad ko lang. Tanong ni Brian nang maalala ang nangyari. Umiling ang kanyang ina. Wala naman silang nakita kundi ikaw lang. Hindi mo kailangan maalala ang lahat. Magpahinga ka na at alam kong pagod ka dahil sa nangyari. Nandito lang ako, tawagin mo ko. Nagising si Brian sa isang panaginip. Hingal na hingal siya at pinagpapawisan ng malamig. Nakita niya ang kanyang ina na nahihimbing sa sofa. Natatakot siya. Mula sa panaginip, nakita niyang patay na siya at hindi pa mabubuhay sa lasog-lasog na katawan niya. Nakita niya roon si Dante, na buhay, tumatawa sa nangyari sa kanya, na tila pa pinapamukha sa kanyang bobo siya pagkatapos niyang maghanap ng hustisya ng kapatid na si Tina. Hindi totoo ang panaginip, Brian. Kung ano man ang nangyari sa iyo roon ay tapos na, ligtas ka na. Pagpapakalma ng binata sa kanyang sarili. Nung araw din na yon ay dumating ang mga pulis para tignan ang kondisyon niya. Muli na naman niyang nakita si PO1 Joel. Kamusta ka na? Paumanhin kung bakit kailangan ka pa namin tanungin tungkol dito. Pero nakita ka kasi namin sa kalsada mismo, sa asul na lupa. Na-confiscate rin namin ang mga gamit mo at nakita namin ang video mo sa phone sa nangyari kay Tina. Mukhang pumunta ka at nagmarunong sa mga pulis. Hindi mo ba naisip ang kaligtasan mo? Naikuyom ni Brian ang kanyang kamao. Wala na akong iniisip, kundi ang pagbigyang higante, ang kapatid kong si Tina. May mga kulto sa lugar na yun. Sila ang pumatay kay Tina. Pinatay nila si Marvin. Yung lalaki sa video, siya si Dante. Tinago niya ang SD card ni Tina. Nakuha ko siya kaya nalaman ko rin kung anong ginawa nila sa kapatid ko. Naramdaman muli ni Brian ang hinagpis ng kahapon sa nangyari sa kapatid niya. Marahang napatango ang pulis. Paumanhin sa nangyari, pinaghahanap pa namin hanggang ngayon ang lalaking nasa video. Huwag ka mag-alala, mapapabilis ang kaso dahil meron na tayong malinaw na motibo at sospek sa nangyari. Kung ako sa'yo, magpagaling ka na para makauwi ka na sa inyo. Alam kong sobrang nag-aalala sa'yo ang inay mo. Maraming salamat. Tanging nasabi ni Brian. Nung araw din na yon, ang uwi nila Brian at Aling Marta. Naigagalaw ng maayos ni Brian ang katawan niya. Pumunta na muna siya sa banyo para maghilamos. Nang sa isang iglap, nakita niya ang mukha ni Dante sa sariling refleksyon. Napaatras siya at nagulat. Hindi ito maaari. Hinilamos niya ang mukha at nang tignan niya muli ang refleksyon ng salamin sa banyo, ay mukha na niya ang kanyang nakita. Nakahinga ng maluwag si Brian. Biglang nagkaroon ng sunod-sunod na katok sa pintuan.
bago marinig ni Brian ang boses ng kanyang ina. Kanina ka pa riyan. Okay ka lang ba? Aalis na tayo. Tapos na po ako. Wika ng binata. Hindi nagtagal ay umalis na sila ng ospital. 3 oras din ang ibiniyahe nila hanggang sa makauwi sila ng bahay. Pakiramdam ni Brian parang ang daming nagbago simula nang umalis siya para lamang pumunta sa lugar na yon. Para bang hindi na niya makilala ang lugar at ang bahay. Magpahinga ka na muna. Ipaghahanda kita ng makakain. Saad ni Aling Marta na sinang-ayunan naman ng binata. Sige po, Nay. Papasok sana si Brian sa silid niya nang makaramdam siya ng matinding pananakit sa ulo. Anak, anong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Ang sakit ng ulo ko. Huwag mo akong hawakan. Hindi na malaya ni Brian na naitulak niya ang kanyang ina, dahilan para mapaupo ito. Inay, sorry po. Hindi ko sinasadya. Ah! Hindi talaga mapigilan ni Brian ang nararamdaman niya. Pilit na inalalayan ni Aling Marta ang kanyang anak na makaupo sa isang tabi. Huwag ka nang gumalaw, ako nang bahala. Nanlilisik ang mga mata ni Brian habang sinusundan ng tingin ang kanyang ina. Hindi na isang ina ang tingin niya rito, kundi kaaway. Agad na tumayo si Brian at sinundan sa kusina ang ina. Hindi na niya makontrol pa ang sarili. Pagpasok niya ay nakita niya naghahanap ng gamot at tubig si Aling Marta. Mabilis na kinuha ni Brian ang kutsilyong nakita niya at mabilis na nilapitan si Aling Marta. Paharap sa kanyang direksyon ang ina nang saksakin niya ito sa mismong ulo. Nahirapan pa siya dahil sa matigas na bungo nito hanggang sa maipasok niya. Nanlalaki ang mga mata ni Aling Marta. Bakit? Bumagsak agad ang katawan ni Aling Marta sa paanan ni Brian. Tinignan niya lang ito at hindi naaawa kay Aling Marta. Mabilis na kumilos si Brian. Tumungo siya sa kwarto at saka tinignan ang sarili sa salamin. Hindi si Brian ang nasa refleksyon sa katawan ni Brian, kundi ang nakangising mukha ni Dante. Tama na, patay ka na, lubayan mo ko. Tila nababaliw na sigaw ni Brian. Hindi mo ko matatakasan, akin na ang katawan mo. Naririnig ni Brian ang boses ni Dante sa kanyang isipan. Pilit niyang tinatakpan ang tenga, ngunit wala siyang magagawa. Naririnig niya ang nakakalokong halakhak nito. Tama na! Lumabas ng bahay si Brian at saka sumakay sa bus sa may terminal. Iisa lang ang lugar na gusto niyang balikan, ang asul na lupa. Pagkatapos ng 5 oras, sa probinsya ng San Lorenzo, naglakad siya ng walang kapaguran, makarating lang sa paroroonan niya. Hindi nagtagal, nakarating siya sa talon. Hindi siya nakaramdam ng kahit na anong pagod o uhaw. Kalaunan ay sumalubong sa kanya ang isang estrangherong babae. Pinuno, mabuti na lamang at nakabalik ka na. Ang akala namin ay hindi ka na makakabalik dito. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Kailangan ko munang magpalit ng anyo para maipagpatuloy natin ang seremonya. Akin na ang katawan at mukha na to simula ngayon. Nakakaramdam ako ng kaginhawaan. Ngayon nagpalit ako ng mas batang katawan kesa sa matagal ko ng gamit. Biglang sumabat ang isa pang estrangherang babae na tila napupuno ng galit. Pinatay niya ang anak ko. Anong gagawin natin? Ngumiti ang binata na tila isang demonyo. Huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal ay may maliligaw uli rito. Naglakad si Dante gamit ang katawan ni Brian kasama ang mga miyembro ng kulto nila. Muling nagtago sa kakahuyan
ng asul na lupa. Maghihintay ng susunod na bibig puno.